Moraita Academy, isang pribadong paaralan kung saan ang lahat ay nasa ayos. Kamakailan lamang ay nagtalaga sila ng karagdagang security guard dahil na rin sa napapabalitang pagtaas ng kaso ng krimen sa mga kabataan. Istrikto ang paaralan na ito. Ayaw nilang mawala ang tiwala ng mga magulang sa kanila, kaya't handa silang gawin ang kahit na ano, mapanatili lamang ang kaayusan ng paaralan. Ako si Mario at ito ang kwento ng Hiling sa Papel. Kahit na gaano kahigpit ang paaralan na ito, ay hindi pa rin naman nawawala ang mga pasaway na estudyante. Karaniwan na ang mga ganun lalo sa isang pribadong paaralan kung saan madalas parehong abala ang kanilang mga magulang kaya't sila ay napapabayaan. Upang maging mas epektibo ang paraan nila sa pagdisiplina at pagpapaganda sa campus, ay tumatanggap sila ng suggestion or suhisyon galing sa mga mag-aaral at mga magulang nito. Lahat ay malayang may pahayag ang mga nais nilang ireklamo tungkol sa paaralan. Noong una ay walang pumapansin sa ganong proseso. Sino nga naman ang maglalakas loob na ilagay ang mga bagay na ayaw nila sa isang istriktong paaralan? Kahit nga ang ibang tauhan ng campus ay walang nasasabing hindi maganda sa eskwelahan na ito. Isang araw ay biglang may naligaw na aso sa loob ng paaralan. Walang may alam kung kanino ang aso o kung papaano ito nakapasok sa loob ng paaralan. May nagsabi na baka sa likod ito dumaan kung saan mas mababa ang bakod. May nagsabi naman na baka naiwang bukas ang gate ng paaralan noong isang gabi at doon dumaan ang aso. Mabait naman noong una ang aso kaya't hinayaan na rin siya ng mga opisyal ng paaralan. Minsan may mga estudyanteng lalapit sa aso at bibigyan siya ng pagkain. Pero dumating ang araw na nagtatahol ang aso ng walang humpay. Sobrang ingay nito, walang makapigil. Nagsimula nung maperwisyo ang mga mag-aaral sa oras ng klase. Hindi nila matuon ang pansin nila sa leksyon ng guro. Nang mga oras na yon ay naisip ko nga na pwede nga palang isuhestyon ang ganitong problema. Noong una ay nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko ba ang reklamong ito. Makalipas nga ang ilang oras ay nagsulat na rin ako sa kapirasong papel. Nakalagay ang mga katagang, "Marami na po ang nababahala sa pag-iingay ng aso at hindi sila makapag-aral ng maayos. Kung pwede sana ay gawan ninyo ng paraan." Matapos kung may sulat ang suhestyon, ay itunupi ko na nga ang kapirasong papel at dinala na ito sa faculty room ng mga guro. Inipit ko sa isang mesa doon. Kinabukasan ay nagulat ako sa pagbabago ng paligid. Habang nagtuturo ang aming prof, ay wala na ang pagtahol ng aso. Masaya ako at pinakinggan pala ng pamunuan ang mga hinaing ng kanilang mga estudyante. Tahimik na muli sa loob ng eskwelahan. Marahil ay dinala nila ito sa ibang lugar o kaya naman ay ibinigay sa may animal shelter. Pero hindi pa doon natapos ang pagsuhestyon ko sa bawat problema sa eskwelahan. May isa kasi kaming profesor na patuloy niyang paghingi sa amin ng pera tungkol sa mga project na hindi naman namin nakikita. Noong simula ng klase ay nanghingi na siya sa amin ng 500 piso at para daw yun sa magagamit naming materyales sa buong taon. Pero hindi pa nangangalahati ang school year ay muli na naman siyang nanghingi ng karagdagang
pera para daw sa science project at pambili ng mga microscope na hindi naman namin din nakikita. Kailan lang ay muli na naman siyang nanghingi ng contribution, pambili daw ng uniform namin sa experiment, pero muli ay wala na naman kaming nakitang uniforme. Hindi na ako nakapagtimpi at muli akong nagsuggestion para isumbong ang prof na iyon. Sinulat ko ulit sa isang maliit na papel na sana po ay gawan ninyo ng aksyon ang teacher ng biology. Matagal na po naming gustong ireklamo ang teacher na ito dahil sa kung ano-anong sinisingil sa amin na proyekto na wala namang saysay. Tinupi ko ulit ang papel matapos kong isulat ito. Dinala ko sa faculty ng mga teachers. At tulad ng dati, inipit ko lamang ito sa isang table doon. Kinabukasan na pagpasok namin ay iba na ang teacher na pumasok sa biology. Pinakilala siya ng principal sa amin at dati raw naming professor ay umalis na papuntang ibang bansa para doon na magtrabaho. Tiyempong-tiyempo naman sa reklamo ko. Mabuti pa yata ay hindi lang ako nagreklamo at aalis din pala ang professor ko na yun. Marahil ay ginamit niyang pang placement fee ang mga nakolekta niya sa kanyang mga estudyante. Ang sumunod na aking naireklamo ay yung classmate ko. Problem student na patuloy na nang bubuli ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Hindi ko na natagalan pa ang ginagawa niyang katatawanan sa mga estudyante sa school. Walang ibang naglalakas loob na gawin iyon kasi takot din sa estudyanteng bully. Matapos kong maisulat ang reklamo na iyon ay tinupi ko na nga ang maliit na papel at tinala ulit sa faculty room. Hindi ko alam kung anong naisip ko at tumungo ako sa likod ng school kung saan may malaking bakanting lupa at lumang building na hindi na ginagamit. Ipaparenovate daw iyon pero hanggang ngayon ay hindi nila magawa. May mga tambak ng upuan doon kung saan umupo ako at nagpahinga. Malayo sa magugulong ingay ng mga estudyante. Masarap ang simoy ng hangin doon. Pero nung mga panahong iyon ay nagtataka ako bakit kakaiba ang dalang amoy ng hangin. Mabaho pa yun sa patay na daga. Nakakasulasok at babaliktad talaga ang sikmura mo. Agad kong kinuha ang aking panyo at inisprayan ng pabango sabay itinakip ko sa aking ilong. Pero sadyang nangingibabaw pa rin ang baho ng amoy. Aalis na sana ako nang mapansin kong may nilalangaw na bagay sa hindi kalayuan. Tinungo ko ang lugar na iyon at nakita ko ang nabubulok na katawan ng aso. Hindi ako maaaring magkamali. Iyon ang aso na naligaw sa school. Pero hindi iyon ang talagang nakagulat sa akin. Hindi kalayuan sa katawan ng aso ay may walang buhay na katawan ng biology teacher ko. Nagsisimula na itong uurin at nabubulok. Doon ko napagtanto na ang lahat ng reklamo at suggestion ko ay may koneksyon sa isa't isa. Agad akong umuwi at kinalimutan panandalian ang bagay na iyon. Natatakot akong isumbong ang mga nangyari dahil kaparte ako ng kaganapan na iyon. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa school. Kinakabahan ako na baka may mangyaring hindi maganda dun sa classmate ko na bully. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na maayos lamang siya. Agad akong tumungo sa faculty room para bawiin ang sulat na inireklamo ko para dun sa classmate kong bully. Ang tagal kong naghintay doon
hanggang abutan na ako ng pagtunog ng bell, sinyalis na magsisimula na ang klase. Naisip kong papasok muna ako at babalikan na lamang mamaya pag uwian. Pagpasok ko sa loob ng classroom ay nandun pa rin ang bully kong classmate. Ganun pa rin ang ginagawa niya at patuloy pa rin siya sa pananakit at pang-iinis sa ibang estudyante. Pagpasok ng teacher namin ay agad din siyang huminto. Pagbungad ng aming teacher ay, "Mr. Corpus, pinapatawag ka sa principal's office." Wika ng English prof ko doon sa bully kong kaklase. Nang mga oras na yun ay naalala ko bigla na baka may masamang mangyari sa kanya dahil isa siya sa mga nareklamo ko sa faculty na yun. Gusto ko siyang pigilan pero bumalik sa akin ang pambubuli niya at ginawa niya sa mga estudyante. Ang paglabas niya sa room na iyon ay huling araw na kaya na makikita ko siya. Sakto pa na patapos na ang school year namin noon. Nang mga sumunod na buwan ay hindi ko na rin talaga nakita at wala na akong balita doon sa classmate ko na bully. Kinausap ko na rin ang parents ko na magpa-transfer na lang ako sa ibang eskwelahan. Kasi hindi ko na rin alam kung ano pang magiging safety ko sa paaralan na to. Lalo pa na ako ang punot dulo na lahat ng reklamo sa eskwelahan na ito. Ngayon pa na nagkandawalaan na lahat ng nareklamo ko sa paaralan na yun. Ayokong dumating sa punto na ako naman ang reklamo ng ibang estudyante at ako ang sumunod na mawala.